Sila ang mga presidente na pinatalsik ng taong bayan. Hindi dahil sa armas, hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa lakas ng taong bayan. Oh my God! Mula sa EDSA ng Pilipinas hanggang sa Maidan Square ng Ukraine, iisa lang ang sigaw, hustisya at pagbabago. Una sa ating listahan ay si Ferdinand Marcos Sr. ng Pilipinas. Sa Pilipinas nagsimula ang inspirasyon ng maraming bansa. Noong February 22 hanggang 25, 1986, nangyari ang EDSA People Power. Hindi ito simpleng protesta. Ito ay bunga ng matagal na galit sa korupsyon, pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. What? Lalo pang nag-apoy ang damdamin ng tao nang maganap ang pandaraya ng 1986 snap elections. Daan-daang libo hanggang sa milyong Pilipino ang lumabas sa kalsada. Nagsama-sama ang matatanda, kabataan, pare, madre, sundalo at ordinaryong mamamayan. Sa dulo, napilitan ang pamilya Marcos na lisanin ang bansa at tumungo sa Hawaii. Pangalawa sa ating listahan ay si Joseph Estrada ng Pilipinas pa rin. Pagkalipas ng 15 taon, muling napuno ang EDSA. Noong Enero 17 hanggang 20, taong 2001, nangyari naman ang EDSA 2. Oh my God! Ang sentro ng galit ay ang mabigat na paratang ng plunder at ng pag-collapse ng impeachment trial. Umabot sa 100,000 hanggang 250,000 ang nagtipon. Marami ang nagmartsa, sumigaw at humiling ng pagbabago. Pag-alis ni Erap sa Malacanang, dinala si Estrada sa San Juan para sa house arrest bago inilagay sa Tanay Rizal para naman sa kanyang paglilitis. Pangatlo, si Zine El Abidine Ben Ali ng bansang Tunisia. December 2010 hanggang January 2011, tumindig ang bansang Tunisia. Ito ang simula ng tinatawag na Arab Spring. Mataas ang unemployment, sobra ang korupsyon, walang kalayaan ng mga tao. Ngunit isang tao ang naging mitsa ng malaking pagbabago. What? Si Muhammad Bouazizi, isang street vendor. Dahil sa pag-aabuso sa kanya ng mga pulis, nagsunog siya ng kanyang sarili bilang protesta. Dahil dito, kumalat ang galit ng mga taga-Tunisia. Kumulo ang bayan at napilitan ang Pangulong Ben Ali at ang kanyang pamilya na tumakas patungong Saudi Arabia. Pang-apat, si Hosni Mubarak ng bansang Egypt. Sa Egypt naman, naganap ang malaking pag-aalsa ng Tahrir Square. Oh my gosh! Nangyari ito January 25 hanggang February 11 taong 2011. Paano kasi 3 dekada nang namumuno si Hosni Mubarak sa Egypt? Sawa na ang mga tao sa korupsyon, kahirapan at kawalan ng oportunidad. Umabot sa 2 milyong katao ang nagtipon sa Tahrir Square at sa dulo, nagbitiw si Mubarak. Lumipat siya sa Sharm el-Sheikh at doon na natili habang dinidinig ang kanyang kaso. At panghuli sa ating listahan ay si Viktor Yanukovych ng bansang Ukraine. Sa Ukraine naman, naganap ang tinatawag na Revolution of Dignity o ang Euromaidan. November 21, 2013 hanggang February 22, 2014, nangyari ang revolusyon sa kanila. Oh my gosh! Galit ang mga tao sa korupsyon at sa mga pang-aabuso. Lalo pang nagbaga ang emosyon nang tanggalin ni Yanukovych ang European Union Agreement para maging malapit ang Ukraine sa bansang Russia. What? 400,000 hanggang 800,000 ang nagprotesta sa Maidan Square. At matapos siyang putalsikin ng parliament, tumakas siya papuntang Russia. Ano nga bang aral na ating napulot sa kwento natin ngayon? 3 ang ating moral lesson. Una, laging maging mapagmatyag laban sa korupsyon. Lahat ng kasong ito, mula Pilipinas hanggang Ukraine, may isang ugat: korupsyon. Kapag naging bulag-bulagan ang bayan, lumalakas ang abusadong lider. Pangalawa, malakas ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Hindi kailangan ng armas kung may pagkakaisa. Ang dami ng tao, 100,000 man o milyon, ay kayang magpabagsak ng makapangyarihang gobyerno. Pangatlo, mahalaga ang maliit na aksyon. Alam mo ba ang isang street vendor lang sa Tunisia ang naging spark ng Arab Spring? Sa makatwid, isang boto, isang sigaw, isang maliit na tapang, pwedeng maging simula ng pagbabago. Mga katrivia, sana ay may napulot kayong aral sa ating paglalakbay sa kasaysayan. Power should not be inherited. It should be earned through service of the people. Tandaan, makapangyarihan ang taong bayan. At kapag sama-sama, kayang baguhin ang bayan.